Sa ibang balita, hindi na maaaring ipaaresto ng Senado si CHED Chairman Romulo Neri. At ayon pa sa desisyon ng Korte Suprema, hindi na rin pwedeng pilitin si Neri na sagutin ang 3 tanong na idineklarang sakop ng executive privilege. Naritong report ni Joseph Moro. Nakahanap ng kakampi si CHED Chairman Romulo Neri sa Korte Suprema. Sa botong 9-6, sinabi ng mataas na hukuman na hindi pwedeng arestuhin ng Senado si Neri at hindi rin siya pwedeng piliting ibulgar ang 3 puntos sa pinag-usapan nila ni Pangulong Arroyo tungkol sa NBN-ZTE deal. Isinulat ang desisyon ni Associate Justice Teresita de Castro. Sinamahan siya ng 8 iba pang maestrado kasama ang katatalaga pa lamang na si Associate Justice Arturo Brion. Sabi ng Korte Suprema, sakop ng executive privilege ang 3 tanong ng Senado, lalo pat sinabi noon ni Executive Secretary Eduardo Ermita na may kaugnayan ito sa diplomatic at military secrets. Ito ay una, nag-follow up ba ang Pangulo sa NBN-ZTE deal? Ikalawa, pinaprioritize ba ng Pangulo ang proyekto? At ikatlo, binigyan ba ni Pangulong Arroyo ng go signal ang NBN-ZTE deal kahit pa sinabi na ni Neri na may tangkang panunuhol sa kanya? They are communications between the president and the secretary, and they pertain to some diplomatic concerns, and they were held to be valid. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, maaaring hindi na natin malaman ang pinag-usapan ni Pangulong Arroyo at si Neri kaugnay ng NBN-ZTE deal. Pero ang mas mahalagang tanong, ligtas na ba si Neri sa Senado? Ang sagot, hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, maaari pa rin siyang tanungin tungkol sa iba pa niyang nalalaman tungkol sa NBN-ZTE deal maliban na lamang sa 3 tanong na sinabi ng Korte na sakop ng executive privilege. Pero ang 6 na maestrado ng Korte Suprema kontra sa majority decision. Sa kanyang dissenting opinion, hindi kumbinsido si Chief Justice Renato Puno na delikadong isiwalat ang pinag-usapan ni Neri at ng Pangulo dahil wala raw namang ipinakitang ebidensya si Neri. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting.